So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, huling battle na ng Isabuhay 2014. Finals na, no? Batas versus Melcrise. So bago tayo mag-start, konting recap lang sa pinagdaanan natin dito sa tournament na to. Siguro para sa akin sa sobrang dami nating na-review yung tournament dito sa channel natin, ito siguro yung pinaka mahirap na tournament. Ito siguro yung pinaka maraming technicals maglaro, no? Grabe yung mga lyricismo, grabe yung mga technicals, grabe yung mga bara ng mga kasaling nandito. Batas, Rudik, Prosecutor Billy, Notorious, Nico, Chris Delano, 'di ba? Aklas, hindi ko alam kung isa si Aklas hindi ko alam kung isasama ko si Aklas sa pagiging technical kasi unorthodox siya. So yung mga komedyante rin dito, Dopey, Nikki, Elvis, 'di ba? So sobrang rapido, 'di ba? Sobrang daming technical sumulat. Kaya para sa akin ito siguro yung pinakamahirap na Isabuhay tournament na na-review ko, no? Although di pa naman natin tapos yung isang tournament 2013, pero so far, no, from 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 18, 17, 16, 15, no? Ito siguro yung pinakamahirap para sa akin so far. Okay, so itong video na to, alam ko uploaded to July 29. So for your info, birthday ko po July 29. So alam ko birthday din to ni Mot. So I'm not sure, pero sa pagkakaalam ko birthday rin ni Mot ang July 29. So alam ko pares kami ng birthday. So ayun, ang ganda lang, no, kasi birthday natin, tapos Batas versus Melcrise Isabuhay finals, no. So buti na taon na finals yung birthday natin. So ayun, yun lang naman. So ayun, bago tayo mag-start, sa July 30 and 31, yung mga naiwan kong battles at Isabuhay 2016 at 2015, isisingit natin dito, which is alam nyo na yan kasi nasabi ko na yan sa inyo. Yung, di ba, may mga battles sa Isabuhay 2015 at 16 na hindi napuntahan, tapos iba na lang yung nag-perform. So ayun yung re-reviewin natin. Okay, so ayun, wag natin patagalin to. Happy birthday sa amin ni Mot, sa pagkakalam ko talaga, no. Birthday namin ni Mot ngayon 29, no. Pero kung mali naman ako, pero kung mali ako, alam ko July rin si Mot Pero malaki yung percentage na alam ko magka-birthday kami ni Mot. Yeah, so ayun. Wag natin patagalin to. Batas versus Melcrise Isabuhay 2 or Isabuhay 2014. Let's go. Isabuhay Tournament 2 Finals. Malinaw. Palakpakan muna natin para sa Isabuhay Finals. Then, tawagin yung Battle of the Gods itong labang ito. Kasi Diyos Ama, Diyos Anak, ako pa rin angat dito. Kaya sa gabing to, di ko kailangan magpa-Kapanginoon para lang paslangin to. Kahit magkatawan tao na lamang ako para malebelan lang ang Kristo. Tapos ang gagawin ko, di syempre ano pa ba? Pisikalan bawat tira, boom, diretso sa iyong muka. You can see me parang sina pagsapul ng kaliwa. Parang ilang araw na pigsat, sabog kanyang mata. Siguradong duguan to, pusing to. Parang binigla na kengkay. Gaspangan, hilig tamang hentay, hindi bibisa ang KY. Gawing waterfall sa iyong dugo until this biatch is bled dry, iwan TLC image nito sa sobrang itim kanyang left eye. At bading din yan si Melcrise. Oo, at medyo hassle din yun. Nabaklain tong Diyos nyo kasi nga walang father figure. Gumagang bars pa ng todo, sige nga ako'y barilin mo. Para sa image lang yung boga mo, bro, ikay parang si Q. Bakit? Nakawa ka na ba ng bakal? Please, never.
Sobrang layo mo sa heavy metal, Eddie Vedder. Habang ako'y shooter pang malapitan, ako'y malaking center, tamang glock sa iyong bibig na parang ikaw si Elmer. At sa pagiging battle MC, no doubt. Ayun ang pinaka magandang linya para sa akin na narinig ko kay Batas sa round 1 niya against Mel Christ. Bakal sa yung bibig na parang ikaw si Elmer. So Glock 9 Elmer, alam niyo naman siguro yun, no? Elmer ni Glock 9, no? Isa sa mga classic na kanta ni Glock 9 yun. Isa rin yun sa mga kinabisado ko noon, at so far kabisado ko pa rin naman hanggang ngayon yung Elmer. Sobrang classic ng pagkakagamit ni Batas dun sa Glock 9 bakal sa bibig Elmer. Solid. Shooter pang sobrang layo mo sa heavy metal, Eddie Vedder. Habang ako'y shooter pang malapitan, ako'y malaking center, tamang glock sa iyong bibig na parang ikaw si Elmer. At sa pagiging battle MC, no doubt my steez better. Akong warrior na magiging king, parang Chris Webber. Ako'y sobrang sick, tangina para ako naging leper. Kung panahon ko na ngayon, ito aking weather. Galing! Sigurado sa akin ang finals, last day ng semester. Habang ikaw lang ang tunay na bitch dito sa flip top. Di mo kaya magkupal, kaya mo mag-regenerate ng hima. Nagpabrot sa nagpakain yan, sa dabawen nyo nagpadila. Halos umiyak nung nadaplisan sa konti sa G-spot. Ngayon na nawayan nakita, in short puta pa, anis ka. Sa animal dito sa ring na para bang si Batista. Batas ka ng babato, loko, ako nga si Herbert Bautista. Aking palad sa iyong noo, healing priest, tapos may sakit ka. Sobrang pusi mo sa suntukan, di kay tumatime first. Ang war cry mo sa away mo, laging puta I'm hurt. Sa bawat track ang weak, itong whack MC, yung mga tugma ay worst. Todo wannabe, itong putang Mel C, gago, laos sa Spice Girls. Kaya sa pagiging hardcore, tangina ako lamang ang tunay. Akong demonyo sa ating pare. Tagulang bawat sungay. Itong battle, panonoorin na lahat dito hanggang sa Dubai. Pero sa akin lang sila may interest pa utangan ng Bombay. Kasi flip top pa aking kaharian at ang stage ang aking throne. Ako positive sa mga laban, kaya nga ako naging pro. Bawat punchline, bawat wordplay, kada wordplay go at flow. Ikay umabot lang sa finals kasi kalaban mo nag-choke. Ay, muna ba kay Melvin? Okay. Umpisahan natin sa ganitong judgment sa round 1 ni Batas. Hindi ko alam kung ilang linya yon bago pumalo yung Glock 9 reference. Glock 9 bakal sa bibig Elmer. Kasi doon, para sa akin, doon nag-start kumonekta si Batas. No? Para sa akin lang naman. Kasi yun yung, sobrang technical na naman ni Batas, which is ito nga yung sinabi ko sa inyo dito sa tournament na to. Ang daming pare-parehas ng estilo, pare-parehas na technical tsaka lyrical So ito yung para nga sa akin, ito nga yung pinakamahirap na isa buhay tournament na na-review ko. So far, round 1 ni Batas, ito honest opinion or honest review para sa akin. Nag-start pumalo ng isang solid na reference at suntok si Batas dun sa Glock 9 reference. Pero after nun, medyo nawala ulit yung momentum. Tapos pumalo ulit yun dun sa, hindi ko na matandaan kung ano yung isang linya. Pero naging okay. Ayun yung weather, no? Panahon ko to, basta yun, yung weather na scheme. Okay yun. So para sa akin, may dalawang haymaker si Batas, no? Kung ako yung tatanungin nyo, may dalawang haymaker si Batas na kumonekta dito na naging solid yung pagkakadikta, pagkaka-deliver. So, yun. Tapos, yung ender, plain lang yung ender para sa akin. Pero yung slow start si Batas no? Parang ilang lines muna bago niya makuha yung momentum niya, yung reference na Glock 9. Diba? I don't know if 8 or 12 lines yon bago pumasok yung Glock 9 reference. Then, after nung Glock 9 reference, nawala ulit yung momentum, tapos nakuha niya ulit dun sa may panahon ko to, finals, weather. So yun so far, hindi ko naman kino-close yung chance ni Mel Christ para
matalo niya yung round 1, pero ayun, medyo kailangan din ni Mel Christ dito ng isa pa ng solid na performance, no? Kasi para sa akin, solid naman yung performance ni Batas dito, pero medyo kung ikukumpara nyo, kung ikukumpara ko sa mga battles niya kay alam mo, sige, sabihin natin kay Rapido, mas malakas yung Batas dun sa round 1 eh. Yung round 1 ni Batas kay Rapido, parang mas malakas yon compared dito sa round 1 niya kay Mel Christ. So, ayun, okay. Pakinggan natin si Mel Christ dito. Pero sabi ko nga, hindi ko kino-close yung chance ni Mel Christ. Baka kasi sabihin nyo na wala nang chance si Mel Christ na matalo yung round 1 ni Batas. No, meron chance, maraming chance si Mel Christ na mahigitan yung round 1 ni Batas. Kasi para sa akin, hindi naman ganoon kasolid yung round 1 ni Batas. So far, dalawa nga lang yung haymaker na tumatak para sa akin eh, 'di ba? So ayun, tignan natin si Mel Christ kung paano niya ibabawi 'yun. Yo! Batas! Tangina. Nagkaharap din tayong dalawa. Oo, ikaw yung Panginoon at ako yung Kristo, pero kahit kailan hindi kita kayang tawaging Ama. Dahil unang-una sa lahat, hindi naman tayo magkamuka. Yung angas ko nasa katauhan, yung angas mo nasa muka. Nakikita mo na ba yung pagkadihado mo? Baka namumukaan mo. Nakita mo na to sa laban nyo ni Jay Skills, talagang mamumukaan mo. Sa sobrang angas ng burat ko, nagkakamuka na kayo. Alam kong kaya kitang talunin ngayong gabing to at yun ang ipapamuka ako sa'yo. Kasi lakas nito manlait, yung mga nakalaban niya ang pangit, samantalang siya nga, hindi marunong mag-ahit. Kaya ako na mismo ang tatabas sa isip bata na batas na to. Hindi ka makakasabat pag tinanggalan ko ng S ang pagtabas dahil tinalo ka ng skills. Kasi kulang sa taba yung utak mo. Kaya ang bis na maging batas, hindi mo subukan magpakatotoo. Dapat mark ka na lang. Pinipilit mong itago yung tunay mong pagkatao, kaya yung balat mo, puro mark ka na lang. Bawat tama solido, talagang magpamark para suntok ni Manny. Gagawin kitang pain sa mga tao ng saligang batas na gahaman sa pera. Tawag dun Mark Manny. Pero hindi pa ako tapos. Dahil hindi mo rin naman kayang sumunog ng MC. Mapurol yung utak mo, Mark, kaya malabong makahiwa. Paano ka makakasunog yung wala ka namang spark, Mark, kahit makapagpalit ka ng apelyedo kay Kagiwa? Kasi Okay. Rodriguez ka. Di ba pareho kayo ng last name ni Jay Skills? Yung rapper na tumalo sa'yo ng 2 beses. Hindi mo siya nagawang higitan kahit sinubukan mong daanin sa palakasan ng boses. Kaya pagkatapos ng 2 laban na yon, bad trip to kay Jay Skills. Gabi-gabi umiiyak habang ang mga matay namumugto. Kasi hindi mo matanggap ang katotohanan na 2 beses ka pinatay ng sarili mong kadugo. Kaya, bago pa kumulo yung dugo ko sa'yo, Lakas maghanap na ka na ito. ng lugar na mapagtataguan. Dahil sinisigurado kong ikay matatabunan parang trahedya sa Tacloban. At kahit ilang beses pa na ako manalo, sa paglamon ng rapper ako ay parang patay gutom. Ikukulong kita sa kwarto ng 7 araw at hindi kita bibigyan ng pagkain hanggang sa mawalan ka na ng buhay. Ganun ako lumamon ng rapper. Patay, gutom. Pero bago ka mamatay, huwag mo sisihin yung sarili mo. Kasi mahusay ka din naman at ikaw ay pinagpala. Dahil ikaw na mismo ang maghukay sa sarili mong libingan, tawag doon, pinagpala. At alam kong para sa'yo, ito ay mahirap tanggapin. Dahil sabi ng iba, Batas at Mel Christ parehong magaling. Kaya alam kong pangingilagan mo rin ang bawat hakbang mo sa akin para nagsasayaw ng tinikling. At oo, alam kong para sa'yo, aminado ako na itong si Batas ay isa sa mga iniidolo ko. Kaya pwede mo na rin akong tawaging fanboy mo. Pero ngayong gabi, ikaw hindi si Batas. Ikaw ay magsisilbing si John Lennon dahil papaslayan ka din mismo ng fanboy mo. Galing. Galing, tol. Mel Christ yung round 1. Okay, ano yun? No-brainer na yun para sa akin. Mel Christ, round 1, 9-8. No? So, bago tayo mag-start sa round 1 ni Mel Christ, sabi ko, hindi ko sinasarado yung chance na makuha ni Mel Christ yung round 1, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, malakas yung round 1 ni Batas, pero kailangan lang naman ni Mel Christ na higitan yun eh, 'di ba? Kailangan lang ni Mel Christ ng ma-execute niya ng maayos yung returns niya. Kailangan niyang tapatan yung round 1 ni Batas, kailangan niyang
mabasa ng maayos yung round 1 ni Batas, 'di ba? Kailangan niya ng iba't ibang sequence. Halimbawa, yung inispit ni ito ano lang naman to, ano lang to, critical thinking, no? Hindi ko naman sinasabi na ganun yung nangyari, no? Pero or ganun yung ginawa ni Mel Christ, no? Pero ano lang, critical thinking lang para sa akin. Halimbawa, kailangan mo ring basahin yung inispit ni Batas dito. Halimbawa, yung round 1 ni Batas, which is para sa akin is plain yung atake ni Batas doon. Sabi ko nga sa inyo, mas malakas pa yung round 1 ni Batas against Rapido compare dito. So, may dalawang haymaker akong nagustuhan doon. Pero, yun nga, kung ako si Mel Christ and narinig ko yung round 1 ni Batas, kailangan mo ng critical thinking dito na, halimbawa, yung round 1 na ispit niya is hindi naman talaga dapat, halimbawa, yung round 1 na inispit niya is hindi naman talaga pang round 1. Diba? So, naigets nyo ako, halimbawa, yung inispit niya kanina, dun sa round 1 niya is pang round 3 pala yun or pang round 2 pala yun. No, kailangan mo lang maglagay ng execution sa mga rounds mo para matapatan mo yung round 1 ni Batas na hindi nga ganun ka-powerful for me. So, sana naintindihan niyo yung punto ko. So far, yung round 1 ni Mel Christ, mas umangat yon compare sa naging round 1 ni Batas. Bibigyan ko to ng 9-8 na score. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, yung round 1 ni Batas, superior pa yung round 1 niya against Rapido. Superior pa yung naging mas superior pa yung round 1 ni Mel Christ against him. Kasi 2 haymakers lang yung na-record ko or tumatak para sa akin. Kay Mel Christ naman is sobrang naging makulay yon. Ang dami niyang atake, no? Ang dami niyang mga metapora, ang dami niyang mga references, ang dami niyang mga haymakers, punchlines. Yes, parehas sila ng naging estilo dito. Pero lamang si Mel Christ dito in terms of punchlines at haymakers. Dagdag mo na din yung effectivity, no? Sobrang effective ni Mel Christ dito compare sa effectivity na pinakita ni Batas sa atin sa round 1. Okay? So ayun. So far ayun yung hatol ko. Ibibigay ko kay Mel Christ yung round 1 sa score na 9-8. Solid na mga pinakitang references at angulo si Mel Christ dito. Nagustuhan ko 'yon. Mas maganda yung pagkakatimpla niya dun sa rounds niya or sa mga linya dun sa round 1 niya. Mel Christ tong round 1. Puro J-Skills, mukhang gago na. Buong round niya tungkol kay J-Skills. Sige, tsupain mo na. Di sa'yo yung lyrics mo. Sino nagbibigay sa'yo, bro? Ilan ang bayaran sa Mongol? Ilan sila nagkikigay sa Sogo? Wala ka nang maluloko kahit day na ihimay ng toto. Yung unit squatter nga, kaya ayoko parang chippy pie na kondo. Ang bulog na katotohanan, tangina ngayon aking minulat. Pinurul ko kada Mongol sa ganda ng aking sinulat. Batas ng Ming Dynasty, pinakamatibay sa buong kasaysayan ng mundo, tol. Batas ng Ming Dynasty, ako bibitay sa supot na imperyo nyo ng Mongol. Tanda mo, sa mas mataas na pangarap ay mas masakit na pagkahulog. Ganun ka, katanga magrab, sa Mongoloid ka nagpaturo. Pagtapos ng labang to, lahat kayo nakatakip na lang sa kumot. Kasi Iron Monk, nga ako nga taga-plan sa pag may lukot. Tapos fake studio daw, pero lahat ng shit nila ay tinuter. Kahit may S ka sa katawan, dahin ka magiging super. Kahit konting batak, processing daw kagad na parang computer. Gago, di ka limitless sa droga, wag ka feeling Bradley Cooper. Magaan mga nirep mo, para pambata na dumbbell. Ikaw si Kristo, nagpatulong ka nga sa mga anghel. Sa sobrang init ko, nagmumuka lang ka na da anghel. Ika'y pangit tuwing pictorial, pilit lang ang mga anghel. Estilo mo ang weak men, kahit dahin mo aminin. Puro ka lang filler, parang butas sa mga ipin. Wak pa na yung mga writtens, lahat sila walang rhythm. Bawat bara mas banat pa sa balat na bata-bana, nagangalap putang inang baboy na si nothing else. Tawag sa rap mo, pambuiset, di ka ikaw ay sakitin. Tangina mo kang bansot ka, lugi ka sa papitin. Yung height mo kind of pang children, tama mga 310. Bakla si Mel, paborito niya chicken, lollipop at saka si men. Yung delivery mo, panis din. Ikay walang dudang may tulog. Ako'y star sa paningin, parang nga ulo ay nauntog. Brain damage ang aring ko sa aking mga tugmang nahubog. Bawat linya ko nosebleed ka, parang kokang may bubog.
Ano, Melcy? Sa pagiging MC, ako nakaka-ellipse. At ang aking left swing, pag naka-aksidente, very deadly. Nung bago mag-semis, napatunayan na hindi siya heavy. Nagmukhang groupie bitch noong 50s, ako paano ka pinagtripan ni Elvis. Kaya ako'y sobrang tigas dito, habang ikaw yung sobrang wet. Basang-basa tumpo, singto, parang isang porn na set. Pero hindi ka malansat ang ina mo, ikaw ay masamoy ang head. Sobrang swak ng bawat tira ko, proheb ako ang net. Maswabe, estilo ko palagi sa cam, discarding horror na sek. Ang ironic na hayop ako, bakit? Kasi ako ang vet. Magbabago tingin nila sa'yo, lahat sila biglang born again. Tsak, patay tong Kristo na to na para ngayon ang lem. Ako magkakampiyon dito, sa flip top ako ang best MC. At oo, ako lang pwede magsabi ng foul, ako ang referee. At oo, ikaw na nga si Kristo na siya ay ita 33. Patay ka dahil sa bukang bibig mo, blasphemy at heresy. Ay, paano? Round 2 ni Batas. Ang sakit sa ulo. Overall performance. Doon ko na lang ibibase yung vote ko sa overall performance ni Batas sa round 2. Syempre, unang-una, no, yung mga multis. Hindi natin pwedeng i-disregard yung multis na yun kasi grabe yung multis ni Batas. Sobrang consistent na mga multis niya. Every round, no, every battle niya may mga multisyllabic talaga siya na para sa akin sobrang hirap gawin noon. Sobrang hirap magsulat ng ganun eh. Kaya props kay Batas, every battle niya may nakaganon siya palagi. Which is kasama na talaga sa arsenal niya yung magsulat ng ganun, 'di ba? Pero round 2, kung yung round 1 meron tayong dalawang napiling haymaker, sa round 2 medyo naging para sa akin lang naman, ewan ko kung sa mga Batas fans diyan, syempre for sure may intindihan nyo yon. Sa mga battle MC, mga technicals yung style, may himay nyo yon. Pero ako medyo hindi ko masyadong natripan yung round 2 ni Batas. Sinasabi ko naman sa inyo, 'di ba, kapag nagustuhan ko yung round ni Batas o yung mga linya ni Batas, sinasabi ko sa inyo, nagpo-post pa tayo, ine-explain ko yun sa inyo. Pero dito sa round 2, medyo naging plain yung atake niya dito. Okay? So yun lang yung masasabi ko sa round 2 ni Batas. Male cries tayo. Yo! Parang ganito lang yan eh. Sa lahat ng ayaw sa akin, mga putang ina nyo! Sa mga hindi bili, mga putang ina nyo! Sa mga humahad niya, mga putang ina nyo! Mga putang ina nyo! Mga putang ina nyo! Di ba ganun yung lyrics mo? Eh di, putang ina mo din! Panay mura tong si Gago! Kaya bukod sa malakas ka magdroga, bakit ang lakas mo din magmura? Kung tutusin, mahina lang naman yung mga bara mo kasi malakas ka lang naman magmura. Kaya ikaw si Batas, ang pinakamalakas, magmura, na para bang galit na galit ka sa buong mundo sa kada putang ina mo. O baka sadyang galit ka lang sa ermat mo kasi nga puta ang ina mo. So paano? Kantutan na ng nanay to? Ha? Ganto usapan. Ipapakantot ko sa iyo yung nanay ko, basta kakatutin ko rin yung nanay mo. Para patas yung laban, pareho tayo magbabuyan ng ina. Di ba ganito naman yung gusto mo? Yung bastusan talaga? Kaya bubusalan ko muna yung bunganga ng nanay mo gamit ang aking brief habang nakatali ang kanyang dalawang kamay. Sabay papasok ko yung burat ko na 8 per ligo yung sukat sa pekpek ng kulibot na para bang lantang gulay. Pero bilib din naman ako sa nanay mo. Kasi okay lang sa kanya na sinisipa at suntok habang binabayo at binubugbog. Kasi para mamamatay daw siya sa sobrang sarap nung pinaputukan ko siya sa loob. Pero huwag ka mag-alala kasi matagal ko nang nagawa yun. Ilang buwan na rin na nakalipas nung hinalay ko yung nanay mo at kinikwento ko lang kung ano ang dinanas niya noon. Kaya Batas, hindi mo na rin kailangan magtaka na ako ang rason kung bakit buntis yung nanay mo ngayon. Pero tama na, usapang kantutan at usapang pepe. Kailangan kong seryosohin ang bitaw sa kalabang kong tunay. Siya yung tunay na peke. Nakakahiya ka magpanggap para kang tomboy na tagus yung regla. Nasisindak na naman sa'yo yung iba kasi feeling bad boy ka lang sa eksena. Karakas mo parang Daniel Padilla habang ako mala Robin Padilla. Dahil ako isang makatang pinanghahawakan ng sinasabi ng magulang na kapag nadapa ka sa paglalakbay, tandaan mo anak, pagsubok lamang. Kaya para bang mista
Di nagtagal ako'y nakahari sa mga mandirigma. Naging halang din ang bitukan nung nakiayon ako sa mga taong palara. Isang iligano na Batanggenyo at kung minsan ay Manila boy. Ako'y walang awa kung pumatay kapag tinutok, tinutuloy. At kung usapang bars, para lang preso tayo sa kulungan. Ikaw yung walang sustansya habang ako yung masagana. Na sobrang lakas ng darak ng bara, pwede mo na akong tawagin na hari ng Zelda, anak to ni Baby Ama. Ngayon, binigay ko na ang eksena gamit mga pelikula ni Binoy. Kaya wala nang dapat itanong to. Dahil pinatunayan ko na sa'yo at sa inyo kung sino talaga ang bad boy sa larong to. Kaya papel mo dito sa liga, ako lang ang makakapilas. Ipapahiya kita sa taong bayan parang presidente ng Pilipinas. Oo, presidente, parang ikaw pa itong presidente sa ating bayan. Ang pagbagsak niya galing sa himpapawid ng kadahilanan kung bakit mga nagawa niya nawalan din ng saysay. Kaya kahit gaano pa kataas ang narating mo batas, ay babagsak ka rin sa iyong himlayan para pagkamatay ni Ramon magsaysay. Okay. So, umpisahan natin sa ganito. Nung na-review natin, or sana napanood niyo yung review ko kay Chris Delano versus Mel Christ sa semis ng bracket B. Nagbigay ako ng insights sa finals, 'di ba? So, kung babalikan niyo 'yon, nagsabi ako doon na may pagkakaparehas ang Patas at Mel Christ. Syempre in terms of styles, 'di ba? Parehas silang technical. Pero ang pinaka nagustuhan kong nasabi ko doon is yung pagkakaroon nila ng parehas na estilo sa pamamagitan ng hindi sila nagbe-base sa crowd, no? Habang nag-spit sila, hindi nila iniintindi yung crowd. Spit lang sila ng spit ng mga verses nila. Kung may mag-react, minsan inaayaan nila mag-react, or pag may nag-react, minsan pinapatigil nila para hindi sila mawala sa momentum. So parehas silang may ganung ugali sa stage eh. So ayun, 'di ba? Kung makikita nyo nung may nag-react dun sa round 1 ni Batas, 'di ba, hinayaan lang niya. Yung may nag-react naman dun sa round 1 ni Mel Christ, parang pinigilan niya. So ganun lang, give it sometimes naman si Mel Christ sa mga past battles niya, pag may nag-react, hinayaan lang din niya muna. Si Batas, ganun din, pinapatigil niya kapag may nagre-react. So parehas talaga sila ng stage presence, ng estilo sa pag-battle. Kaya para sa akin, match yung battle na to eh. So, yung round 2, going back, round 2, ibibigay ko ng tabla to. Kasi unang-una, naging free will, di ba? Kumbaga, spit ko yung linya ko, spit mo yung linya mo, walang magre-react. So, parang ganun parang ganun. Pero, ang nangyari talaga is, pagka-spit nila, wala talaga nag-react kasi, para sa akin, kung paano ko napanood yung round 2 nila parehas, masyado nang broad yung mga ginamit nilang references sa bawat isa. Yung reference na ginamit ni Mel Christ about dun sa nanay, medyo hindi ko yun nagustuhan. Parang plain lang yun para sa akin. Tapos yung ibang mga angulo references ni Mel Christ is hindi rin ganun ka-epektibo yun para sa akin. Ganun din kay Batas, yung mga ginamit niyang references at mga angulo is hindi rin ganun ka-epektibo against Mel Christ. So itatabla ko to muna sa score na 7. Isa 7 ko muna to. Para sa akin, from 9-8 naging 7-7 kasi sa round 1 ni Batas may mga tumatak pa siya doon eh. Sa round 2 naman ni Mel Christ, marami talagang explosive lines doon at kumonekta kay Batas. Pagdating sa round 2, malayo yung naging round 2 ni Mel Christ sa round 1 niya. Kay Batas naman, bumaba lang siya ng konti. Which is, naging pantay yung round 2 nila, kaya itatabla ko yun. So, sana naintindihan niyo yung judgment ko. So, round 1, 9-8. Round 2, all 8. So, 16 to 17. Round 1, Mel Christ. Round 2, tabla. Round 3, deciding. Yung kanina pinag-uusapan niya, sobrang imposible. Kinantot daw niya nanay ko, tangina mo, wala kang titi. Alam nyo na kagad, nung pagtapos sa second round, over. Ako lang ang dapat pakinggan, no sound order. Kasi dahil naman siya MC, isa lang siyang loud talker. Angat ako sa freestyle niya na parang south border. Lupet na mga letra ko, ibang aba, kada. Estilo ko di pambobo kaya konti taga hanga. Mahirap kasi intindihin, sulutan sa barkada, pero mas mahirap kontrahin na parang tadhana. Ako lang ang real mula sa tuktok, di ako piluka.
Ako'y sanay sa beef puta, ikaw sa pambading tuna. Kaya huwag ka na mag-spit muna, mas bagay na huminto ka. Ala ka lang sa menu na kayang-kaya kong itumba. Wala na magsiseryoso sa shit mo na para naging minor ka. Walang sasantuhin kahit fans ko din aking minura. Dapat kang bastusin upang makuha ang malaking mula. Feel ko ngayon sino pa na yung walang iping lola. Underdog story di muna kasi dahin to pelikula. Pagiging kamyon niya sinupal, 98 game 6 sa Utah. Trip ko sutukin, mukha niya hanggang sa likod na umambok ang ilong niya. Kasi para to shot ang stricto na nang babago ng itsura. Sa pagtapal dali-daling upang katawagin mo ko i-Honda. Pag ni-release, shock million hits, agad na biglang liko ka. At on trap ka, hanggang isuka mo na iyong bito ka. Puro tubig malagkit, pula, nagkalat ka ba ng pintura? Walang knock-knock sa akin, kupal, tadyak agad sa pintuan. Walang silbing pusito para nag-amoksil sa inuman. Ako'y grabing ipo-ipo habang ikay walang masilungan. Kahit si Apo ka pahindot ka, di mo to malilimutan. At kahit rumespak pa si Papew, panis yung Team MP. Sa ilang taong ko lumaklak, taob sa akin ng MP. Bawat atake ko panggera, kailangan nyo din ng MP. Ako nakagpal si Marquez, iyak ang Team MP. Okay. Sobrang loser mo, Mel Christ, kay Marquez, MP. So, Manny Pacquiao. So, si Marquez, alam niyo naman siguro yung huling laban ng dalawang yun, no? Na umabot sa umabot sila ng apat na laban. 'Di ba? Yung huling laban is knockout na si Manny Pacquiao kay Marquez. So, yun yung reference ni Batas dito. MP. Bawat atake ko panggera, kailangan nyo din ng MP. Ako nakagpal si Marquez, iyak ang Team MP. Sobrang loser mo, Mel Christ, kay negatibo, talo ka men. Sobrang loser mo, Mel Christ, si Hearty Trip mo patortahin. Pero malambot pagkatao mo, hilig mo alae, merengue. Pagiging Batanggenyo mo, tangina, leche peke. Sabi mo ba ikaw si Lito Lapid? Pwede. Kasi gagawan lang din paggamit mo ng 29. Buntalan, upakan, brutalan hanggang matapos. Suntok sa tagiliran mo, gipit na pagastos. Kaliwa ko gamit ko pang bato na parang glove ni Thanos. Sabay hilahin ko dila mo parang nagsasapatos. Sumali daw ako. Sabi mo ba ikaw si Lito Lapid? Gago, ayun, malakas yun. Sabay hilahin ko yung dila mo parang nagsasapatos. Woo! Lapid, portahin. Pero malambot pagkatao mo, hilig mo alae, merengue. Pagiging Batanggenyo mo, tangina, leche peke. Sabi mo ba ikaw si Lito Lapid? Pwede. Kasi gagawan lang din paggamit mo ng 29. Buntalan, upakan, brutalan hanggang matapos. Suntok sa tagiliran mo, gipit na pagastos. Kaliwa ko gamit ko pang bato na parang glove ni Thanos. Sabay hilahin ko dila mo parang nagsasapatos. Sumali daw ako na isa buhay. Kasi kailangan ko ng cheese, pera. Gago, sumali ako na isa buhay. Kasi trip ko magmerienda. Sumali ako sa isa buhay para aking maimprenta. Sa kasaysayan na ako pinakamabangis sa letra. Ngayon, sinong pikon, sinong banas? Kita naman sa itsura ng mukha mo. Paano ka pa mag-aangas dito mismo, ikaw ay burado. Di tayo magkaanta sa kapel noon, kaysa lang Kristiyano, tandaan mo ako ang batas, ako ang pasiyan ng bawat turado. Gantan. Tangin ang taglay niyan, ang grabe yung taglay ni ni Batas. Grabe yung sabay, alam mo yun, yung sabay sabay lain ko yung dila mo parang nagsasapatos. Fuck! Tangina, sumakit yung ulo ko doon. Tangina, kailangan ko mapakinggan muna yung round 3 ni Mel Christ. Ang hirap nung round 2 ni Batas kasi second half bumawi siya. Round 3 first half medyo dikit pa dehado pa na kumbaga ka-level pa yun ng round 1 niya, ng round 2 niya, 'di ba? Pero second half, tangina, sobrang bigat ng second half niya. Enough yun para madala niya maangat niya yung first half So, tignan natin. Ayoko muna kasi sobrang crucial ng round 3. Ang ganda ng performance ni Batas So, kailangan muna natin mapakinggan si Mel Christ dito. Kasi kung I'm not sure,
Kasi ang ganda nung laban eh. Ang ganda nung performance ni Mel Chris sa round 1. In fact, binigay ko yun sa kanya. Round 2, tinabla ko. Pero ito, ano lang, dalawang choice lang. Kapag naulit ni Mel Chris yung performance niya sa round 2, malamang kay batas yung round 3. Okay? Kung mauulit naman ni Mel Chris yung performance niya sa round 1, dun tayo mahirapan kasi magiging depende yun sa punchlines at haymaker na generate ni Mel Chris, 'di ba? So, kung halimbawa, iilan lang, no, isa, dalawa, tatlo, ilang yung naging na-generate ni Mel Chris na haymakers doon, pwede nating itabla yun, no? Pero kapag more than that, pwedeng ibigay natin sa kanya. So, it depends talaga kung paano ipe-perform ni Mel Chris yung round 3 niya. So, batas, dito ka muna sa kabilang side, ayoko munang i-judge yung round 3 mo. Mabigat yung second half. Kailangan nating makita at mapakinggan yung round 3 ni Mel Chris. Okay? Oh, Panginoon daw siya. Nasisiraan na ata to ng ulo. Baka pag nag-champion ka sa tournament na to, magpagawa ka na rin ng rebulto. Pero malabong mangyari yon. Kasi malabo naman tong manalo sa akin. Alam ko na alam mo na delikado ka sa laban na to at yun ang di mo kayang aminin. Ikaw pinakamalakas? Panginoon? Tarantado, hindi mo kakayanan ng sakit ng bawat salita kung kinaklaro. Paiiyakin lang kita ng dugo para bang puon na nagmilagro. Pero kulang pa. Okay. Dahil hindi mo naman kayang humingi ng tawad kahit makipagpalitan ng bentahan sa tindahan. Pero sa akin, mapipilitan kang humingi ng tawad kaya lumuhod ka sa aking harap. Ako'y parang altar ng simbahan. Kaya Panginoon, patawarin niyo po sana ako sa mga nagagawa kong kasalanan. Tatanggapin ko ang parusa ko, ibabagsak naman ako sa impyerno. Pero Panginoon, bawalang galang na po. Dahil sa ngayon ay wawakasan ko muna ang ating ugnayan. Parang pinutol ko yung rosaryo. Kaya bawat tanda ng aking lingay nakatanda na sa aking isip na kung ano man ang pinagkatandaan ko. Ikaw tumanda ka na sa eksena pero isip bata ka pa rin punyeta. Isa ka tanda na di nagtanda at yun ang tatandaan mo. Kasi ilang taon na ba tong hayop na to? Di ba halos magko-40 anyos ka na? Kaya hindi ko nahihintayin na ito ay mag-41, 42, 43 o kahit yung edad maging 44. Pero sinisigurado kong mamamatay ka na pag umabot ka ng 45. Sabi ko, sinisigurado kong mamamatay ka na pag inabot ka ng 45. Kaya sakto, parating na ang bagong taon, pero bago yon ay dadaan muna ang Pasko. Kaya imbis na granada, ay hahagisan kita ng paputok at yun ang magiging silbing basbas ko. Kaya sabog ang kaligayahan mo na parang daycare na nakatanggap ng 5-star. Sa sulat mong malinis, ihahagis muna kita sa taas at dun kita babarilin. Bang! Parang pagputok ng kwites. At kung ikaw ang boss sa sarili mong produkto, malamang sa sakit ito'y mapapa-whistle bomb shelter. Pero kahit magtuos ang ating mga ninuno ay wala ka pa rin magagawa dahil ang aking lolo, Thunder. At kahit hindi ka mga ibang bansa, ay kailangan mo pa rin mag-goodbye Philippines. Dahil sa gagawin ko, ito ay todas. Siguradong pugot ang ulo nito sa akin kapag tinalian kita sa leeg ng sinturon ni Judas. Ano batas? Nakakapraning, di ba? Hindi mo kaya pigilan na tama kahit lumakla ka ng emperador. Ngayon, paano ka mag-aastang terorista kung ang katapat mo lang ay mga labintador? Kaya, tigilan mo na yung kahibangan at pagmamataas mo. Dahil ngayong gabi mo mawawala ng silbi ang pagiging batas mo. Takbo! Ako'y parang snatcher nung kinuha ko yung buhay mo ng biglaan. Di ko na kailangan ng susi. Kaya kung buksan na nakasarado mo pag-iisip. Nagmistulang karnaper kaya sanay ito sa banggaan. At kahit kasuhan ng child abuse, ay sasaktan ko pa rin ang isip bata na para bang nakidnap to. Malamang hindi ka na makakakilos ng masama, na para bang nagdeklara ng hold up to. At habang high ka sa drugs, yun ang pagkakataon na kailangan kong umatake. Ako magbimisto ng high. Jacker, kaya ko isakripisyo ang sarili ko buhay para sa iyong kamatayan. Na para bang ako'y suicide bomber. Ngayon, sino may tunay na utak pang terorista? Mel Chris lang ang pangalan pero kakamping dikit ko si Satanas. Kaya bakit pa ako makikipagtalo sa mga pulpul na para kung kaya ko namang lumabag sa batas? Kaya bago pa matapos tupukin ang inang to, may sasabihin lang ako. Pwede ba batas? Huwag ka nang mag-rap ang ina mo. Flip not on. Okay. Mahirap yung round 3. Crucial yung round 3.
Okay, unahin natin sa round 1. Round 1 yung pinaka malakas na round ni Melcris. Wala nang tumapat doon. Round 1, Melcris yun, malinaw para sa akin. Round 2 naman, parehas kasi silang bumaba doon eh, 'di ba? Parehas hindi naging effective yung mga banat nila. Para sa akin sa kung paano ko narinig 'yon. Hindi naging effective yung mga verses nila sa bawat isa. Round 3, second half ng round 3 ni Batas, doon nag-start yung effectivity ng mga round niya, doon nag-start yung mga mabibigat na linya niya. Props doon. Kaya hindi ko muna ginudge yun kasi kalahati okay, kalahati umangat 'di ba? Round 3 ni Melcris, kung kanina bang battle yon. Hindi ko alam kung sino yung kalaban ni Melcris noon. Hindi ko alam kung kay Chris Delano ba yon na napipredict ko yung mga lines na ira-rhyme niya. So, kung napanood nyo kung kanino mang review, nakalimutan ko na kasi, pasensya na. So, meron akong review sa laban ni Melcris na napipredict ko kung saan maglaland yung mga linya niya. So, nangyari kasi yon dito, di ba? So, may mga linya si Melcris dito na napipredict ko na doon maglaland. So, sa part na yun, naging predictable siya. Diba? So, sa round 3 kasi ni Batas, unpredictable 'di ba? Hindi mo alam kung saan papalo yung yung linya, saan tutugma yun. Kay Melcris kasi mga metaphors niya, mga metapora niya, alam na parang predicted na di siguro dito yan mag-e-end, or pag sinabayan mo siya, magtatama kayo, 'di ba? Magkakaparehas kayo. Siguro 'yun lang yung doon lang nagkatalo, no? Kasi sa round 3 ni Melcris, although naging maganda yung execution niya ng mga rounds, naging predictable siya dun sa mga lines na ginamit niya, or 'di ba? Sa round 3 ni Batas naman, unpredictable siya na lalo na yung yung sabayilain ko yung dila mo para nagsasapatos. Puta, doon talaga kinatay. Yun talaga yung pinakamalakas na linya ni Batas na hindi natapatan ni Melcris. So, yung round 3, I'll go with Batas doon. Sobrang gahibla lang, no? Bibigyan ko to ng 9-8 na score. Sabi ko sa inyo, yung second half ni Batas, enough yun para iangat niya yung buong first half niya 'di ba? So, ayun, kay Batas ko ibibigay yung round 3. Sobrang tindi nun. Kaya, 9-8 na score yun. Okay. So, I think it's a tie. Round 1, 9-8, Melcris. Round 2, 7-7. Diba? Both. Round 3, 9-8, Batas. So, 9-7 at Melcris, 9-7-8. 9-7-8, tama. So, 16, 9, 7, 8, 16, 24. Tama ba ako? So, 24. Kay Batas naman, 8, 7, 15, plus 9, 24. So, ito na naman tayo sa tablang skoran. Diyos me, Marimar. Dito tayo tumatagal sa mga tie. Round 1, Melcris. Round 2, tabla. Round 3, Batas. So, yung round 2, kahit di na natin tignan yan kasi para sa akin, tabla talaga yon. Ineffective sila doon. Round 1 and 3, yun yung kailangan nating timbangin, no? Kung mas lamang ba si Melcris dun sa round 1, ay, mali. Kung mas marami ba yung mas malaki ba yung lamang ni Melcris sa round 1, or mas malaki yung lamang ni Batas sa round 3. Yun, dun tayo magkakatalo. 'Di ba? So, mahirap yung battle na to. Di ko alam kung ano yung score dito, pero deserved ng battle MCs na to is yung Dikit. 5-2 or 4-3 na score. Pero para sa akin, pares kasi sila ng estilo 'di ba? Pares sila ng estilo, pares sila ng mga atake sa bawat isa, pares sila ng executed lines, pares sila ng may ineffective. Alam mo yun, sobrang mirror ng dalawa. Pares silang hindi umasa sa crowd, pares silang 'di ba? Sobrang mirror ng neto ng dalawan to. Sa Ender naman, pares naman may dialogue, no?
yung ender ni Mel Christ na may sasabihin lang ako, wag ka na mag-rap, 'di ba? Itas yung kay Batas naman, yung ako yung basehan ng bawat hurado. Walang problema sa mga ano nila, ender nila kasi mga ano na nila yun mga signature na nila yun So hindi natin pwedeng questionin yun na umulit yung ganong ender kasi no. Hindi natin pwedeng questionin ng ganyan kasi yun talaga yung ginagamit nila as ender ng mga battles nila. Pero ayun, gaya nga ng sabi ko sa inyo, sa palagi kapag nagja-judge ako, ayokong mag-vote ng isang MCs na walang explanation. Ayokong sabing boto ko si Batas dito nang wala lang. Kailangan ko ng explanation. Ganon din kay Mel Christ. Gusto ko pag binoto ko si Mel Christ may explanation din para ma-satisfied or ma-validate yung reason kung bakit ko sila binoto. Pero dito, so far, meron naman ako napupusuan na panalo sa battle na to. So, I'll go with Mel Christ sa judgment ko dito sa battle na to. Kasi sabi ko nga sa inyo, round 2, sobrang dikit nun. I can't decide sa round 2, no? Parehas silang ineffective doon. Parehas silang malinis yung performance pero in terms of haymakers at punchlines is hindi ganoon ka-epektibo. So, yung round 2, totally blank talaga yun or tabla. Then, sabi ko sa inyo, mag-base tayo sa lamang ni Mel Christ sa round 1 and lamang ni Batas sa round 2. 'Di ba? So although 9-8 parehas yung naging scoring ko doon, pero para sa akin mas naging powerful si Mel Christ doon. Kasi kung babalikan natin yung round 3 ni Batas, sabi ko nga sa inyo, yung second half lang yung naging epektibo doon. And especially yung line na hihilain ko yung dila mo na parang nagsasapatos. Ayun lang talaga yung naging niya. Ayun lang talaga yung naging enough na linya ni Batas para iangat niya yung buong battle or yung buong round 3. Para sa akin lang naman. Unlike kay Mel Christ na naging makulay talaga yung round 1 niya. Sobrang daming references, angles, punchlines sa makers yung round 1. Kung babalikan niyo yung round 1 at yun na lang, balikan niyo yung round 1. Panoorin niyo yung buong round 1 ni Mel Christ at saka yung buong round 3 ni Batas. Yun na lang, take kung ayaw nyong maniwala sa breakdown ko or sa review ko. Mas naging makulay, no, yung round 1 ni Mel Christ compare sa round 3 ni Batas. Yun na lang kasi kailangan kong tignan 'di ba? So ako, ang boto ko dito Mel Christ. Mas malaki yung naging lamang ni Mel Christ sa round 1 kasi mas nakapag-generate si Mel Christ ng maraming pondo doon ng mga umiscore talaga si Mel Christ doon through haymakers, punches, effectivity ng mga bara, unlike kay Batas sa round 3 na sa second half lang nag-start pumalo yung mga punchlines niya at yung pinakamalakas niya na linya, feeling ko hindi naman enough yun para matalo niya yung mga pinakitang or pinarinig sa atin na punchlines ni Mel Christ dun sa round 1. So, yun lang yung pinaka malapit na explanation na sasabihin ko at ayun lang din yung pinaka satisfying at validated reason kung bakit ko iboboto si Mel Christ sa battle na to. Yet, parehas sila ng estilo, mahirap i-judge yung battle pero based sa napanood kong rounds 1, 2, 3, Mel Christ ako doon. Especially round 1. Mel Christ. 5 is a Buhay Tournament 2, 2014. Isang beses para kay Mel Christ at Bataso. Ang boto, 7-0. Uy! 7-0? Bakit? 7-0, totoo. Sabi ko naman 5-2 5-2, 6-1 or hindi, yung 6-1 okay pa. Yung 5-2 mas okay. Pero kung 4-3, maiintindihan ko kasi sobrang dikit talaga ng battle. Pero since mga battle MC nag-judge nito, syempre mas alam nila yan. 7-0 is so far, no? Parang ang layo naman nun. Pero ayun, sige. 7-0 in favor of Batas, syempre. Mananalo ng 100,000 pesos at champion ay sa Buhay Tournament 2. Magingay para ay Batas. Bombshell for Wagwan Sound 2, the Manila Crimes.
Flip top, salamat sa flip top. Salamat sa lahat ng mga lahat sumali, syempre sa lahat ng kalabang ko, Stig. Yeah. Next year, Delo, tatalunin kita. Sa Buhay Champ 2015. Judges, judges. Ito, judges na rin. Sa Buhay Champ 2015. Yun, parang technicality versus delivery ang tinimbangan ko kay Batas. Round 1, tinabla ko sila eh. Kasi para sila na-start ng malakas. Yes. Then round 2, dito na nag-iba. Para sa akin kasi nawala ng power si Mel. Tapos round 3, bumulusok na si Batas. Kaya Batas. Yo, Tay, RPN, binigay ko yung boto ko sa round 1. Bali, si Batas binigyan ko siya ng 5 puntos sa round 1. Si Mel Christ 5 puntos din para sa akin. Bawat puntos yung hindi niyang tingin ko talagang pasok para sa akin. Sa round 2, binigyan ko ng 6 si Batas, 5 kay Mel Christ, so yung round 2 ko Batas. Sa round 3, Batas. Okay. Isa buhay Mel Christ versus Batas. Binoto ko si Batas kasi all 3 rounds lumamang siya sa mga aspeto ng battle rap, sa flow, sa rhyming, sa wordplay, at saka lalo na sa angulo kasi medyo played out na yung mga angles ni Mel Christ, although astig pa rin yung performance niya, pero itong battle na to, Batas. Oh, Binoto ko si Batas. Luni. Round 1, feeling ko kulang yung energy ni Batas nung round 1. Yes. Natalo siya ni Yes. Mel Christ sa presence, pero hindi ko kasi narinig yung ibang mga linya, so baka may mga nakatago pa doon. So binigay ko yung round 1 kay Mel Christ. Yes. Round 2, narinig ko na yung mga punchlines ni Batas, narinig ko na yung Melcy, narinig ko na yung... Tsaka ang napansin ko kay Batas, ginagamit na niya yung naglilimit siya sa isang rhyme scheme lang. Yes. Kumbaga mahirap na na creative limitation na parang nadidis mo yung kalaban mo pero yung rhyme mo mula hanggang dulo yung pa rin. So doon na bumilib ako sa parte na yun. Tapos sa round 3 naman, syempre dahil tayo na sila round 1 round 2, nakita ko na mas nanggigil si Batas doon. Doon lumabas yung pinakamatindi niyang round, yung mga pinakamatindi niyang mga bara. Yung hihilangin yung dila para sa sapatos, yan. Gusto ko yun. Ang lakas talaga nun. And para kay Mel Christ naman, consistent yung energy niya round 1, round 2, round 3, pero hindi enough yung dinisplay niya na siguro lyricism. Siguro puro delivery lang yung nakikita ko. Kaya binigay ko yun 2-1 Batas. So, si Luni pa yung naging kapares natin na bumoto kay Mel Christ sa round 1, no? So far, si Luni pa lang yung bumoboto kay Mel Christ, no? So, kapares natin siya sa round 1. Congrats pala kay Batas. Batas sa Buhay Champion. Binoto ko si Batas kasi per round basis ako. Round 1 binigay ko kay Mel Christ. Round 2 tsaka 3 kay Batas. Bale, hindi kasali yung crowd reaction. Ayun, Sak Maestro, round 1, Mel Christ daw, no? So, yan, mga classic shit yung mga MC na naging kapares natin na bumoto kay Mel Christ sa round 1, diba? So, pares kami nang nakita doon. Congrats pala kay Batas. Batas sa Buhay Champion. Binoto ko si Batas kasi per round basis ako. Round 1 binigay ko kay Mel Christ. Round 2 tsaka 3 kay Batas. Bale, hindi kasali yung crowd reaction. Bar schemes, angles, tsaka overall performance. Congrats. Malaki pricing. Tingin ko pagdating sa content, siksik talaga yung kay Batas, walang bang siya doon. Pero mas magaling naman si Mel Christ mag-sell o maghanda ng mga punchlines niya. No? Pero papuntang third round, doon na nag-pick up ng steam si Batas. So yung lamang sana ni Mel Christ sa performance, nahabol niya, tapos masiksik nga yung content niya. So Batas para sa akin. Okay, sige. Luni and Sak Maestro yung naging kapares natin sa pagboto kay Mel Christ sa round 1. Okay na ako doon, no? Kasi, 'di ba? Round 3 binoto rin nila si Batas, 'di ba?
'Di ba? Although halos lahat ng judges binoto si Batas na round 3, which is ayun nga yun talaga yung vote ko rin, 'di ba? Especially yung hilain yung dila parang nagsasapatos. Tayo sobrang classic na linya na yun. Lakas nun, kay Batas talaga yung round 3. Kay Mel Chris talaga yung round 1. Pero yung round 2 kasi binigay nila kay Batas no. Ako kasi parehas silang nag-downfall. 'Di ba? Bumaba sila parehas doon, and kung ako ito i-recap ko lang yung judgment ko. Kung titignan naman natin yung 1 and 3 ng dalawang MC, kasi yun yung pagtatapatin natin 'Di ba? Para sa akin mas naging mas naging maraming tumatak si Mel Chris sa round 1 compared dun sa round 3 ni Batas na isa lang naman yung tumatak sa kanya no. Para sa akin no is yung hilahin ko sa dila parang nasa sapatos. Para sa akin yun lang yung naging magandang linya ni Batas. Pero kanya talaga yung round 3. Real talk, kanya talaga yung round 3. Pero kung ikukumpara natin yung 1 and 3, kay Mel Chris ako. Pero so far, ayun na, nabuo na natin yung Isa Buhay 2014 at sobrang nakakapagod yung battle na to. Sobrang nakakapagod yung tournament na to. So far, ito yung pinakamahirap na tournament na na-review ko, tol. Tangina. Kaya sabi ko sa inyo kanina, nung mga nakaraang reviews ko, sabi ko, baka itutuloy ko na yung Isa Buhay 2013 right after this, pero hindi ko kaya. Tangina. Pahinga muna ako sa tournament. Pucha, ang hirap na itong 2014, sobrang daming mga battle MC dito na iisa yung style, no? Sobrang technical. Kaya pahinga ko muna yung utak ko sa mga ganitong klaseng tournament. Siguro yung 2013, tatapusin natin ngayong taon yung 2013, pero hindi muna by August, hindi muna by September. Siguro October, November, no? October, November, December. Isingin natin yan dyan, 'di ba? Pero ngayon, yung 2 months, August, September, focus muna tayo sa mga latest battles, request videos. Yung 2 months, ibibigay ko yung 2 months sa akin at sa inyo, no? Request videos at yung mga gusto kong mapanood na battle, re-review natin. Yun yung 2 months. Yung October, November, December, magsisingit tayo dyan sa 3 months na yan kung saan natin ilalagay yung 2013. Pero let's see. Pahinga muna ako sa tournament. Although last naman na yung tournament, no? Sa 2013 na lang. Pero syempre isisingit pa rin natin yung second round ng Isa Buhay 2024, semis ng Pedestal 3, singit pa rin natin yan. Okay? So we're done sa tournament na to, and July 30 and 31 yung alam niyo na yun, yung 2016 at 2015 na Isa Buhay na hindi natin na review kasi hindi sila sinubot ang mga kalaban nila. Yun yung re-review natin sa dalawang 2 days remaining sa month of July. Okay? Kita-kits tayo doon at magpapahinga na ako kasi medyo na-drain ako sa battle na to. Nagustuhan ko naman yung judgment ko sa battle, though wala akong naging kaparehas na bumoto kay Mel, pero para sa akin kay Mel Chris yun. Okay? Kita-kits tayo sa next na video or next na video mga kuwag. Peace out.